Good morning po, Brother Dave, Brother Lem, Sister Jasmine. Good morning po sa inyo. Panginoon Diyos, samahan niyo po ako sa umaga nito. Tayo po ay nasa Inside, Preaching the Word of God as it is. Ito po isang programa ng Doro Faith Church. Pandi na naglalayon ang buong Biblia ay magawa nating mabasa ng buo, maipaliwanag at maisabuhay natin ang salita ng Diyos. Sa umaga po ito, nais ko po na bawat isa ay makiisa sa akin sa pagbabasa, sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Bago po ang lahat, nais ko po kayo'y sumama sa isang awitin. Itan po natin ang Diyos. Ang Diyos po natin ay patuloy na nagbibigay ng lakas sa bawat isa sa atin. Ikaw ang kalakasan namin, malalapitan at kaligayahan. Dumating man ang pagsubok, walang makapag-iwalay, walang maikukumpara sa pag-ibig mo. Ikaw ang kalakasan namin, malalapitan at kaligayahan. Dumating man ang pagsubok, walang makapag-iwalay, walang maikukumpara sa pag-ibig mo. Gano'n man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo, sasamba sa'yo. O Diyos, gano'n man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw aming Diyos, kalakasan at kaligayahan. Gano'n man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo at sasamba sa'yo. O Diyos, gano'n man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw aming Diyos, ang kalakasan at kaligayahan. Ikaw aming Diyos, ang kalakasan at kaligayahan. Good morning po, Sister Imelda, Hermar. Good morning, Sister Betty. Good morning, Pastora Wilma. Praise the Lord.
Sino pa ba yan? Okay, good morning. Morning, Sister Jessica. Tayo po'y magbabasa ngayon ng salita ng Diyos. Buksan po natin yung ating mga Bible sa Gawa, Kabanata 14, talata 1 hanggang 28. Inulit ko po, Gawa, Kabanata 14, chapter 14, mula unang talata hanggang 28. Ganito po ang sinasabi, sundan niyo po. Morning, Sister Ami, Imsi. Ganito po ang sabi, ang gayunding bagay ay nangyari sa Ikonyo, na doon sina Pablo at Bernabe ay magkasamang pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo at nagsalita ng gayon na sumampalataya ang marami sa mga Hudyo at sa mga Griego. Ngunit inudyukan ng mga hindi nananampalatayang Hudyo ang mga Hintil at nilaso ng kanilang isipan laban sa mga kapatid. Kaya't nanatili sila ng mahabang panahon na nagsasalita ng buong katapangan para sa Panginoon at nagpapatotoo sa salita ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagkakaloob ng mga tanda at mga kababalaghan na gawin ng kanilang mga kamay. Ngunit nagkabahabahagi ang mga taong bayan sa lungsod, ang iba ay pumanig sa mga Hudyo at ang iba ay sa mga apostol. Nang magtangka ang mga Hintil at ang mga Hudyo, kasama ang kanilang mga pinuno upang sila'y saktan at batuhin, nalaman ito ng mga apostol at sila'y tumakas patungo sa Listra at Derbe, ng mga lungsod ng Lycaonia at sa palibot na lupain, at doon nila ipinangaral ang magandang balita. Verse 8, sa Listra ay may isang lalaki nakaupo na walang lakas ang mga paa at kailanmay hindi makalakad sapagkat pilay na siya mula ng ipanganak. Nakinig siya sa pagsasalita ni Pablo. Nang titigan siya ni Pablo at makitang mayroon siyang pananampalataya upang mapagaling, ay sinabi niya sa malakas na tinig, tumindig ka ng matuwid at sa iyong mga paa, at ang lalaki ay lumukso at nagpalakad-lakad. Nang makita ng maraming taong ginawa ni Pablo, nagsigawan sila na sinasabi sa wikang Lycaonia, ang mga Diyos. Ay bumaba sa anyo ng mga tao. Verse 12, tinawag nilang Zeus, si Bernabe at Hermes si Pablo, sapagkat siya ang pangunahing tagapagsalita. Ang pari ni Zeus na ang templo ay nasa harap ng lungsod ay nagdala ng mga baka at mga putong na bulaklak sa mga pintuang daan at ibig maghandog kasama ng napakaraming tao. Ngunit nang marinig ito ng mga apostol na sina Bernabe at Pablo, pinunit nila ang kanilang mga damit at tumakbo sa gitna ng karamihan na sumisigaw. Mga Ginoo, bakit ninyo ginagawang mga bagay na ito? Kami mga tao rin na gaya ninyo. Nagdadala kami ng magandang balita sa inyo upang mula sa walang kabuluhang mga bagay na ito ay bumaling kayo sa Diyos na buhay, na siyang gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat, at ng lahat ng nasa mga iyon. Noong nakaraang mga panahon ay hinayaan niya ang lahat ng mga bansa na lumakad sa kanilang mga sariling daan. Gayunman ay hindi niya hinayaang mawalan siya ng saksi sa paggawa ng mabuti, na nagbigay sa inyo ng ulan mula sa langit at ng masasaganang panahon, at pinupuno kayo ng pagkain at ang inyong mga puso
ng kagalakan. Maging sa pamamagitan ng mga pananalitang ito ay bahagya na nilang napigil ang mga tao sa paghahandog sa kanila. Ngunit dumating doon ang mga Hudyong buhat sa Antioquia at Iconio, at nang mahikayat nila ang maraming tao, kanilang pinagbabato si Pablo at kanilang kinaladkad siya sa labas ng lungsod na inaakalang siya'y patay na. Ngunit nang paligiran siya ng mga alagad, tumayo siya at pumasok sa lungsod. Kinabukasan, umalis siya kasama si Bernabe patungo sa Derbe. Nang may pangaralan nila ang ebanghelyo sa lungsod na iyon at ginawang mga alagad ang marami, nagbalik sila sa Listra, sa Iconio at sa Antioquia. 22. Na pinapalakas ang mga kaluluwa ng mga alagad at pinapatatag ang loob nila na manatili pa sa pamanampalataya, at sinabi na sa pamagitan ng maraming mga kapigatian ay kailangang pumasok tayo sa kaharian ng Diyos. 23. Nang makapagtalaga na sila ng tatanda para sa kanila sa bawat iglesia, matapos manalangin na may pag-aayuno, ay kanilang pinagtagubilin sila sa Panginoon na kanilang sinasampalatayanan. Sila'y dumaan sa Pisidia at nagtugo sa Pampilya. Good morning, Sister Bernice. Nang maipahayag na nila ang salita sa Perga, ay lumusong sila sa Atalia. At buhat doon ay naglayag sila patungong Antioquia. Doon ay tinatagubilin sila sa biyaya ng Diyos dahil sa gawain kanilang natapos na. Nang sila'y dumating, tinipon nila ang iglesia at iniulat ang lahat ng mga bagay na ginagawa ng Diyos sa pamamagitan nila at kung paanong binuksan niya para sa mga hintil ang pinto ng pananampalataya. Nanatili sila roon nakasama ang mga alagad ng mahabang panahon. Good morning po, Sister Michelle. Tayo po ay manalangin sandali. Ama, purihin po kayo, dakilang Diyos. Tinataas po namin ang inyong banal na pangalan. Dakilang Ama, salamat po sa inyong pagsama at paggabay sa inyong mga anak. Patuloy niyo po kaming patnubayan sa araw na ito sa magitan ng aming matututunan mula sa inyong mga salita. Magamit nawa namin ito at nawa, Panginoon, patuloy na makapagbasa ang inyong mga anak ng inyong banal na aklat. Upang sa ganun, Panginoon, ay lalong lumakas at tumibay ang bawat isa. Maraming po salamat sa inyo, purihin ka sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Hey, good morning po ulit. Dali lang po, nagluluway aking mata. Okay. Tayo po'y mag-umpisa na sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Yung pong ating binasa, chapter 14, ay isa sa mga panimula ng mga alagad ng kanilang ministeryo, ng kanilang pagdimisyon, ng kanilang pangangaral ng salita ng Diyos, ng kanilang pagpapagaling, ng kanilang pagtuturo, ng kanilang pangangaral sa bawat lugar, sa ibang tao, at maging sa mga kapatid sa pananampalataya. Kagaya pa rin ngayon, mga kapatid, hanggang ngayon ay ganon din ang nangyayari. Kapag tayo'y lumipat na sa Panginoong Hesus, nagkakaroon ng burning desire na makibahagi sa gawain niya. Ganyan po ang isang kalagayan ng mga anak ng Diyos. Hindi niya kayang makontain sa kanyang sarili na hindi maging bahagi ng gawain ng iglesia. Marami pong gawain.
Ang mga pangunahing gawain ay ang mangaral ng salita ng Diyos. Maibahagi ito, maituro ito, maipangaral sa lahat ng nilikha ng Panginoon. Ito ay may kaakibat na mga pagsubok. No? Yung mga alagad ng Panginoon noon, ating mga ninuno, ay dumanas ng iba't ibang pagsubok, mabibigat na pagsubok. Kahit sila'y gumagawa na ng mga mabuti sa kapwa, nakakapagpagaling at nangangaral, dumadating pa sa punto ng buhay nila na sila'y kalad ka rin. At talagang gustong patay na nga. Sa ngayon, mga kapatid, may kaibahan lamang ang kalagayan dahil ang bansa natin ay maluwag pagkapatungkol sa religion, no? Pagkapatungkol sa spiritual na bagay, maluwag po tayo. Binibigyan laya ang mga tao dito sa bansang Pilipinas na makapangaral ng sarili niyang pinaniniwalaan. Tayo kasi ay sa batas ng Pilipinas, under the Constitution, mayroon po tayong tinatawag na separation of church and state, na kung saan hindi pwedeng makialam ang gobyerno sa religion at ang religion sa gobyerno. Hindi sila pwedeng magsapawan sa isa't isa. Kaya naging daan yun para maging maluwag dito sa Pilipinas. Pero sa kanilang panahon ng mga alagad ay hindi po ganoon. Mabigat ang kalagayan nila. Pagka sila'y naparatangan, madali silang napagtutulong-tulungan. Kagaya nito, laging nahahati yung grupo. Pag nangaral sila, mayroong maantig ang damdamin, may tunay na mauudyo ka ng banal na spirito, at meron din naman na nauudyo ka ng spirito ng kaaway para gawa ng masama ang mga alagad. Bagamat maluwag po sa atin sa panahon ngayon sa pangangaral, iba ang kaparaanan ng kaaway para magamit ang tao at mapahiwalay ang mga tao sa Panginoon. Iba po ngayon. Sa panahon ngayon ay marami ang nagkalat na iba't ibang aral, bagamat iisa lamang ang ebanghelyo. At ang sabi nga ng Panginoon, itakwil nyo kapag ka mayroong ibang ebanghelyo na ipinapangaral sa atin. Kaya may obligasyon po ang bawat isang mga anak ng Diyos na alamin kung ano yung katotohanan ng salita ng Diyos para ma-evaluate niya yung itinuturo. Hindi lamang po yung itinuturo ang pinasusuri ng Panginoon. Ang obligasyon ng mananampalataya ay dalawang bagay po. Dalawa. Suriin yung itinuturo, tingnan kung mayroong ibang ebanghelyo. At pangalawa ay yung nasa 1 John chapter 4 verse 1, na suriin ang spirito ng mga nangangaral. Dalawang bagay po yun. Yung iniaaral at saka yung nangangaral. Hindi ka dapat manatili sa isang grupo na nangangaral ng maling aral na galing sa Biblia, minamali yung Biblia. Malalaman mo lang yun kapag ikaw mismo nagbabasa ng Bible. At pangalawa, kung yung reputasyon ng nangangaral ay hindi okay, kaya hindi porke nangangaral ang isang tao ng salita ng Diyos, ay papakinggan na natin yon. Hindi po pwede kasi si Lord tinuturo sa atin para huwag tayo magkamali. Suriin natin yung nangangaral kung siya ba ay
kinalulugdan ng Diyos. Mahirap pong malaman yan ngayon kasi marami ang nagkukubli sa iba't ibang bagay. Kaya kailangan po matalas tayo sa mga bagay na nakikita natin, nakakausap, nakakaharap. Isang malaking tulong po una sa lahat ay ang presensya ng Banal na Espiritu na siyang magtuturo sa atin, magbibigay ng udyok niya para kasi tayong mga anak ng Diyos, may discerning spirit na tayo. Binigyan niya na tayo ng gift. Isa sa gift of the Holy Spirit ay yung discerning spirit. Nalalaman natin kung sa Diyos ba o hindi sa Diyos ang mga pinapangaral. Kung ang pangangaral ba ay deceiving o mapandaya, kailangan natin malaman yun. Naglipana na po ngayon ang mga pangangaral na mali, kagaya ng tinatawag na prosperity gospel at yung mga tinatawag na once saved, always saved gospel at saka yung mga under grace gospel. Mukha po itong tama pagka pinakinggan natin yung aral, mukhang tama po yan. At pagka nakapasok yan sa ating isip na hindi natin nasusuri dahil di tayo palabasan ng Bible, maniniwala na lang tayo doon kasi maganda po eh. Maganda ang sasabihin ng mga taong ito. Una, puro pangako tungkol sa pag-asenso, pangako tungkol sa hindi ikaw buntot, kundi ikaw ay ulo. Opo, may pangakong gano'n ng Panginoon. Pero may tinutukoy po yun ng mga kalagayan para masabing nandun ka sa kalagayan na ikaw na ang ulo at hindi na buntot. Hindi po ang pera ang basihan doon. Hindi yung pag-asenso lamang sa pera. Meron pa pong mga bagay na tinutuko yun. Kagaya po ng pagka ikaw ay maalam sa salita ng Diyos, sa Biblia, nagbabasa ka ng Biblia, pag may nagtanong sa iyo, hindi ka mapapahiya. Di ba? Ulo ka, hindi ka buntot. Hindi kagaya nung araw. Nung araw po kasi, tayo, pagka walang alam sa Biblia, at merong nagsalita sa atin na may alam sa Biblia, bagamat mali yung paliwanag, hindi tayo makasagot. Nagiging buntot tayo. Yun, ganun po yun. Sa pananalapi, ang ibig sabihin ng ikaw ay ulo, nagiging sapat na ang Panginoon sa buhay mo. At hindi ka na naiiwan sa kalagayan ng parang kawawa ka. Hindi ito sukatan ng dami ng pananalapi. Kagaya ng mga itinuturo ng mga prosperity teacher ngayon, sabi nila, hindi ako naniniwala na ang isang Kristiyano ay mabubuhay na lang sa kahirapan. Sa isang banda, pag tiningnan mo, may relevance, may connection na tama na hindi na tayo dumaan sa mga problema. Pero pag sinuri mong mabuti, hindi ganun kasi nagtuturo ang Diyos na dadanas tayo ng mga pagsubok at ang kawalan ng pera. Minsan, ang isa sa mga pagsubok na nararanasan natin. No? Kaya, ingat po tayo sa pangangaral. Nahahati po ang mga tao magpahanggang ngayon. At hindi na natin malalaman kung alin sa dami ng mga nasa paligid ang tama, maliban na ikaw at ang Panginoon ay talagang makikita yung relasyon ninyo na nakaayon
sa salita ng Diyos. Okay? Maraming mga ngaral po, mahirap magbanggit. Pero ganyan po ang kalagayan ngayon. Maraming nababaling kasi ang gusto ng tao, mapangakuan siya ng isang magandang pangako para sa isang bagay na minsan hindi naman nangyayari dahil ang katotohanan sa buhay, kahit tayo'y Kristiyano na, dumadaan pa rin tayo sa pagsubok. Naiiwasan na nila yung mga aral tungkol sa character building. Hindi na yung character na dapat maging imahe ng Panginoong Hesus. Minsan hindi na yun ang natututukan. Ang natututukan na lang ay puro paghingi ng pera sa Diyos. Ganun na lang ang natututunan ng tao. Panalangin na magpagpalain. Opo, kasama yun eh. Pero hindi dapat doon naiiwan sa ganung kalagayan lang. Okay? At isa pa dito sa pinakikita, sa binasa natin, talagang mga anak ng Diyos, kailangan mag-involve sa ministry, sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kung mapansin natin dito, ang nangangaral dito ay, ang humayo dito ay si Pablo at sila Bernabe. Pero nagsimula ang pangangaral ng Panginoong Hesus sa mga alagad. Sila Pedro, Juan, Santiago, Felipe, Bartolome, di ba? Mateo. Yung pong mga alagad, yung mga unang alagad, humayo din sila. Pero dito sa kwento na to, makikita natin ay iba na muli. Si Pablo na, medyo mas bagong mga ngaral kaysa kila Pedro. Sila Bernabe, mga anak na nila to sa pananampalataya, sila'y humahayo. Kaya mga kapatid, dito sa church, mapapansin natin, tinuturuan din ang mga mananampalataya na humayo sila. Kaya dito po sa Dorope Church Pandi, meron po tayong group ng humahayo. Nakakatuwa po. Dahil sa paghayo nila, dumadami po yung mga miyembro ng church. Pag-pray natin sila, no? Na sila ay bigyan ng lakas, na huwag magbago yung kanilang damdamin sa paglilingkod. Huwag madaya ng kaaway ang damdamin ng mga naglilingkod. Noong araw po kasi, ganyan din po ako. Umahayo. Pero dumadating talaga ang kaaway na nagsusulsol. Kagaya dito sa binasa natin, nung marami nang tumatanggap sa pangangaral nila Pablo at nila Bernabe, may mga nag-uudyok din naman na iba, kaya yung iba na mahina, na sulsulan, umaatras. No? Ganyan din po, nung araw ay nangangaral din, nagba-Bible study, mahayo. Linggo-linggo po, may Bible study ako. Talagang puspusan. Mula umaraw, Bible study. Pero may mga nag-uudyok na iba na hindi mabuti. May nagsasabi sa akin nung araw, binibigyan naman ba kayo ng pastor ninyo ng pamasahe man lang? Mga ganon. Binibigyan ka ba ng pastor ninyo ng panggasolina man lang? May mga ganon po eh. Dahil po tayo ay may natutunan na sa salita ng Diyos na ang paglilingkod ay hindi sa pag-asa sa kung ano yung ibibigay sa iyo, kung hindi ano yung gagawin mo para sa Panginoon. Kaya hindi po ako nakinig din sa gano'n. Ako'y nagpapatuloy sa pangangaral, pagba-Bible study, paghayo. Noong araw, walang tigil, talagang tuloy-tuloy, kahit ulan, tuloy-tuloy. Ngayon, ganun din, ipinapasa na natin yon sa ibang mga kapatid na nagsisimula sa pananampalataya at sa mga gustong magamit sa loob ng church.
Kaya purihin ang Diyos sa buhay nila. Kasi natuklasan na nila yung isang bagay na tama nilang gawin para sa kanilang mga buhay. Mga kapatid, huwag kayong mawawalan ng pag-asa kayo ng mga humahayo, tumutulong sa gawain ng Diyos. Nakatingin ang Diyos sa inyo. Oo, ang pastor, ang iglesia ay walang malaking magagawa. Pero ang Diyos, nasa Kanya ang lahat ng kakayahan para kayo'y ingatan, palakasin, pagpalain, mga bagay na hindi kayang bayaran ng salapi. Kaya patuloy lang tayo mga kapatid sa paglilingkod natin. Ano pa yung matututunan natin dito? Dito, nung sila nagpapagaling, sabi dito, mga kapatid, minsan, pagka tayo nagpe-pray, at titingnan din natin yung ipinagpe-pray natin, kung sila ba ay mayroong interest na malalim sa salita ng Diyos. Minsan nagagamit natin yung pagpe-pray sa pagpapagaling. Bagamat yung mga tao ay nakikita natin na wala namang interest. May tinuturo sa atin ng Panginoon. Hindi naman natin ipinagkakait ang Word of God. Pwede kasi ito maging daan din para makilala nila tayo. Na tayo'y mabubuti sa pamamagitan ng pananalangin natin sa kanila. Pero dito, papansinin natin, meron sinabi dito si Pablo. Basahin natin. Verse 9, sabi dito, nakinig siya sa pagsasalita ni Pablo. Nang titigan siya ni Pablo at makitang mayroon siyang pananampalataya upang mapagaling, ay sinabi niya ng malakas na tinig, tumindig ka ng matuwid sa iyong mga paa. Ganyan po, Papansinin natin, bago nag-initiate si Pablo ng isang panalangin ng pagpapagaling sa kanya, hindi niya yun basta ginawa. Nakita muna niya na yung tao ay talagang may pananampalataya. Okay? Ito yung tinatawag na priorities, mga kapatid. Titignan natin kung sino yung mas priority. Kahit sa pag-aanyaya, bigyan natin ng priority yung alam mo na parang mas may interest kaysa dun sa wala namang interest. Dahil magiging daan lang ng kaaway na ikaw ay ma-procrastinate o mapigil kung magtsatsaga ka dun sa mga taong nasabihan mo na minsan pero wala namang interest, hindi mo nakitaan ng pananampalataya. Ang uunahin natin yung nakikitaan ng pananampalataya. Okay? Yun yung pinaka-hint o bagay na pwede nating makita sa isang taong hinahayagan natin kung ipagpapatuloy ba natin siyang hayagan, pagpapatuloy at tutulungan sa pamamagitan ng mga panalangin. Kung meron tayong nasera, nakita natin interesado, yun ang uunahin natin. Tayong magpilit dun sa ayaw. Hindi ko sinasabing tigilan na natin yung mga may ayaw. Hindi po. Kailangan din nila makapakinig ng salita ng Diyos. Pero yung mas may interest at may pananampalataya, damhinin niyo yun kung sino. At yun yung mas pag-ukulan natin ng yun ang pag-uukulan natin ng mga panahon para lalo silang lumalim. Kagaya din po dito sa church, kung inyong mapapansin, sino po ba ang unang ina-encourage ng inyong pastor? Siyempre yung nakikitaan natin ng interest. Yun yung inaano natin, dine-develop mabuti. Yung ating ina-encourage mabuti. Kasi sila yung may interest. Kaya salamat sa inyong mga kapatid na tumutulong. Hindi po ako ang tinutulungan ninyo. Ang tinutulungan ninyo ay ang inyong mga sarili.
Dahil sa inyong paghayo, sa inyong pangangaral, ang inyong unang tinutulungan ay ang inyong mga sarili. Una, para lalo kang mahubog. Pangalawa, para lalo kang lumalim sa salita ng Diyos. Okay. At pangatlo, para malaman mo kung paano talaga magmiministeryo para sa gawain ng Panginoon. Kaya huwag po tayong mag-iisip ng ano pa mang bagay, lalo na kung tayo ginagamit sa loob ng church. Sa lang iisipin natin, lahat ng ginagawa natin, una ay para sa atin. Oo, para sa Diyos. Pero bahagi ka na ikaw ang nakikinabang sa iyong ginagawang paglilingkod sa gawain ng Diyos. Okay. Nung sila'y nagpagpagaling, ginawa silang Diyos. At yun ang iiwasan po natin, mga kapatid, na yung tayo ay maging Diyos. Kapag nakakagawa na tayo ng mga dakilang bagay, ay matanggap natin yung bagay na sobrang pagpaparangal. Gusto din ng mga alagad na sila irespeto, pero hindi gusto ng mga alagad na sila isambahin. Kaya nga yung mga taong sumamba sa kanila dito, ginawa silang si Zeus, Greek God, at si Hermes, ganun din, ay hindi nila matanggap. At sa pamagitan ng bagay na yon, sila'y pinagbabato. Isipin ninyo, ang mga tao, binigyan mo ng kabutihan, saan pa mang paraan, ginawa mo ng kabutihan, pagbibigay, pagtulong, pag-assist, pangangaral. Pero pwedeng dumating sa pagkakataon na dahil ayaw mong tanggapin yung kanilang ibinibigay na parangal sa iyo, magagalit pa sila sa iyo. Mga kapatid, unawain po natin yung bawat tao sa paligid natin. Hindi perpekto ang bawat tao at mga nangangaral. At kung hindi ka man pagbigyan o tanggihan ka man, igalang mo iyon dahil may mga sinasabi ang Panginoon pagka may ganyang bagay na nangyayari. Sila Pablo at si Bernabe, hindi nila matanggap yung ginagawa ng mga tao sa kanila. Ayaw nila sila'y mahandugan ng malaking marangyang handog. No? Bagamat ito, diretso kasi silang tinawag ng mga Diyos, kaya tinanggihan sila. Pero sa panahon ngayon, ang pagkilos kasi ng kaaway ay pailalim. You won't notice na andun ka na pala sa kalagayan na yun. Kaya ang paraan palagi ng Panginoon ay to go below. Lagi ang paraan ng Panginoon. Magpakababa lang. Parang pinararangalan ka na, huwag mo nang dadalhin yan sa isip mo. Pag sinasabihan ka na, ang galing mo naman mangaral, huwag mo nang dadalhin sa isip mo yan. Itaas mo agad dyan sa Panginoon at magpasalamat dahil sa karunungang ibinigay sa iyo ng Panginoon ay nagagamit ka. Pero yung iba, pagka nasabing marunong, tumitigil na kasi parang alam nila marunong na sila. Hindi po mga kapatid, sa inyo na mga nangangaral, tuturo. Kahit kayo masabihan na marunong, matalino, magandang mangaral, kayo hihinto. Magpatuloy po kayo sa pag-aaral ng salita. Marami yung pagka parang alam na niya ang salita ng Diyos, tumitigil na sa pag-aaral. Hindi po yun mabuti. Yun ay lumalagay sa kalagayan na parang tinanggap mo ang papuri ng tao sa iyong sarili. Good morning, Sister Roxanne. Kaya huwag po natin hayaan na maging ganoon ang kalagayan natin pag tayo nangangaral. Mangaral tayo, maglingkod tayo sa Panginoon. Huwag tayong tumingin sa kahit anong bagay. Basta straightforward na paglilingkod. Yun lang po ang ating gawin.
At dumaan man tayo sa pagsubok, dumaan man tayo sa kung ano pa mang bagay, nandyan ang Diyos na kasama natin. Dito sa verse na to, dito natin makikita yung pangalan ng ating church, ang Door of Faith, doon sa verse 27. Ang ibig sabihin ng Door of Faith ay pagbubukas ng pananampalataya sa hindil. Okay. Door of Faith, pintuan ng pananampalataya. Dito binuksan ang pintuan ng pananampalataya para sa mga hintil. Talagang makikita natin na ginamit ng Panginoon ang pangalan ng Door of Faith para maging daan, para masabing talagang nasa linya po tayo ng katwiran at katotohanan ng salita ng Diyos. Okay, mga kapatid, maraming po salamat sa inyo. Una sa Panginoon, meron tayong prayer meeting. Hinahamon ko po kayo. Makibahagi tayo. Punta po tayo dito. Ang iba sa inyo yung may makakayahang pumunta, gawin natin. Lumapit tayo sa Panginoon sa pamagitan ng panalangin. Huwag po kayo mag-alala kung kayo walang sakyan sa gabi. Basta ibigay mo ang panahon mo sa Panginoon. Nandito, meron po tayong service para kayo ay maihatid. Importante lang kayo ay makapunta. Yung paghahatid po sa inyo, madali po. Marami po maghahatid sa inyo. Maraming po salamat. Pag-pray din natin yung ating nalalapit na night of worship. Ako po, isang napakagandang gawain po ito. Walang tigil na pagpupuri, pag-aawitan sa Panginoon. Makikita natin yung mga taong gustong magpagamit sa Kanya. Bawat church po na under ng Door of Faith Church Pandi ay may kanya-kanyang mga miyembro na sila na mismo yung magpapaawit, sila na mismo yung mga tumutugtog. Makikita natin kung gaano na kalaki ang ginawa ng Diyos sa gawain ng Panginoon. No? Nakakatuwa po. Kaya natin ginagawa ito para ma-encourage ang bawat isa. Makita kung ano na ang kalagayan ng bawat churches na umuusad sa gawain ng Panginoon. Isang pinagpe-pray ko pa nga na yung mga church natin ay magkaroon na rin ng anak. Napakagandang bagay yun. No? Mababalitaan mo, may apo ka na. Kagaya din ng normal na pamilya. Pag manganak na yung asawa, nakakasabik. Ganon din. Pagka yung anak mo ay manganak na, meron ka ng apo, nakakasabik din. Kaya tulungan natin sa panalangin mga churches natin na makapag-propagate din sila kagaya ng ginagawa ng mga alagad. Talagang pupunta sila sa mga lugar-lugar. Ang dami nilang pinuntahan dito sa Iconio, sa Listra, may iba-iba pa sa Antioquia, pag gano'n sila, talagang lalagay sila ng mga churches. Yan po ang ugali ng mga tunay na anak ng Diyos. Talagang tanim ng tanim ng tanim. Good morning po, Pastor Larry. Sige po, purihin ang Panginoon. Tapos na po yung ating pag-aaral. Patuloy tayong samahan ng Panginoon sa araw-araw. Tayo po ay manalangin. Ama, salamat sa iyong kabutihan. Purihin ka sa iyong dakilang mga gawa sa buhay ng iyong mga anak. Naway maipakalat namin ang inyong kamanghamanghang mga gawa. Ang inyong salita at ang mga patotoo na mula sa inyo ay ma-share namin upang makapag-akay kami, Panginoon, patungo sa iglesia upang maturuan din namin sila na lumalim sa iyo sa pananampalataya. Gabayin niyo po ang inyong mga anak sa kanilang mga tatahakin sa araw na to. Hanggang sa aming pagpunta muli sa gawain mo mamayang gabi sa prayer meeting. Naway huwag mahadlangan ng kaaway, Panginoon, ang bawat isang mga anak mo.
Bagkus magkaroon ng burning desire na hanapin at maki-fellowship sa iyong mga kapatiran, sa kapatiran, Panginoon. Purihin po kayo, ingatan po ang lahat. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. God bless po. God bless po sa inyo lahat.